Naniniwala ko mga kababayan na at this point of time, nabalitaan niyo na po yung balita patungkol po sa request ng Amerika na kunin po si Quiboloy para harapin ito ang kanyang mga kaso sa USA, yung kanilang extradition request. Yung huling balita na nabasa ko patungkol dyan, nag-submit na po ng formal na request, extradition request ng Amerika sa Philippine Embassy to the United States, sa embahada natin doon sa Amerika. No? So nag-submit na sila ng kanilang request. Pero bago po natin ipagpatuloy yung usapan dyan, gusto ko po muna sa inyong ipadinig muli, ipaalala sa inyo yung mga nag-viral na video ni Quiboloy, no? At ng kanyang mga taga-suporta or alagad, no? Pakinggan po natin muli ang kanyang mga sinabi noong hindi pa po siya nakukulong, nung siya'y malaya pa, and then pag-usapan po natin. Ito na po. Everybody that believes false accusation against the appointed son are stupid people. They are fools. You're stupid because you don't have a soul like me. A soul that loves God. A soul that wants to follow His will no matter what. And then you will cower before Him. Here on this earth, you look like a lion. Wow! When you die, you are like a kitten. Meow. You're nothing. Where will your soul go? This is what is important in this message today. That's why I am relevant. I am the only one that can speak the truth like this. You can do anything you want to do to me, but you cannot stop my mouth, my soul, my spirit from speaking the truth about my Father in heaven who loves you, who died for you. Because He saw the enormity of the lake of fire in which you will go when your name is not found written in the book of life. You are nothing. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo, hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipag-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ano ang didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatiin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Amen. Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurrender, at magsisi na kayo, at iwan ang serpensin nyo, at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Lindol, stop! Stop! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan si... Sino yung kasama ko? Nagsusulat ako. Lumindol. Sabi ko na, stop! Eh di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. Oh, salamat kayo sa akin. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng lindol. Hindi ko sinabi ito na walang witness, ha? May witness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung lindol. Nung gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Sabi ko na, stop! Stop ka agad. Sabi ni Sterlet, oo nga, no? Yung pangalawa, ganun din. Pasalamat kayo sa akin, napa-stop ko yung lindol na yon. Pero, hindi ko na nasasabihin ito dahil baka ito ay sasabihin yung pagyayabang. Hindi ko sana nasasabihin, minention mo lang eh, na ako ang dahilan eh. Oh. Wow, mali ang interpretasyon mo. Magsisi ka. Pastors ni Pastor, lalo na po yung paborito mong kambing, na-report namin yun, pinagpistahan namin yun. Tawagan ka po
Sa mga pastors to, para ma-enlighten po natin sila kasi mali po ang kanilang pagkaintindi sa nangyayari kay pastor. Hindi kasi ang dami pong sumasakay po talaga dahil nga sa kasikatan ngayon. Every corner ng mga SOCMED, makikita mo puro pangalan ni Pastor at sinasakyan po ito ng mga vloggers na hindi naman po nagre-research kung ano po yung katotohanan. Hindi pa nga nag-i-interview sa amin katulad ng ginagawa ninyo, Service Doc, di ba? At ng iba pang vloggers na nakaunawa at nakakilala kay Pastor. Bago po tayo magsalita ng kung ano-ano, please, i-research nyo po. Tignan nyo po yung katotohanan. Wag lang po kayong tumingin sa views. Dahil lang po, mas marami akong views makukuha, kaya, sasakyan ko to, sisiraan ko tong taong to. Hindi po. Let's fight fairly, mga kapatid. Sa laban ng buhay, dapat, lumalaban tayo ng patas. Hindi po yung, dahil lang sa views, dahil lang sa pera makukuha mo, wag pong ganun. Pero hindi totoo yung mga pinagsasabi mo against sa taong inosente. Ang Ama po nakakakita ng intensyon ng mga puso ninyo. Lalo na kayo mga vloggers na puro paninira ang sinasabi ninyo sa mahal naming pastor. He is an innocent man. He is a pure... Salamat kayo Pilipinas, pinapahiram namin sa inyo si pastor. Kasi kung kami lang, ayaw naming sumabak sa politika. We know what politics is. Ayun mga kababayan, narinig po ninyo. Alam niyo po, ito lang po yung magiging reaction ko dyan, After po makulong ni Kibuloy nung naaresto siya, yung kanyang mga supporter, kanya-kanyang vlog ang ginawa, content, na lagi nilang sinasabi, ginigipit si Kibuloy, the victory is theirs daw, nasa bandang huli, sila yung papanigan ng Panginoon, at sa kanila ang tagumpay, Ang lakas ng fighting spirit nila, na kung magsalita sila, akala mo napakalinis ni Kibuloy at walang ginawang masama. Paulit-ulit pa nilang sinasabi na maraming natulungan si Kibuloy at marami itong nagawang maganda sa mga miyembro ng KOJC. Hindi naman po natin ini-invalidate yon. Hindi natin sinasabi na hindi totoo yon. Ang mga tao talaga maraming nagagawang maganda pero may nagagawa din silang mali at iligal at natatapakan ng karapatan ng ibang tao. Nakakagawa ng mali sa ibang tao. So kasi yung kanilang pangatwiran, mabuti daw si Kibuloy, mabait, maraming natulungan, parang tila ba sinasabi na hindi totoo ang mga bintang kay Kibuloy or mga akusasyon dahil mabuti itong tao at maraming natulungan. Natila ba sinasabi na kalimutan nyo na yung mga maling nagawa dahil marami naman itong natulungan at mabuti itong tao? Mali po yan mga kababayan. Kung ganun po ang pangatwiran natin, edi dapat pala palayain na rin natin ang lahat ng nakakulong sa kulungan dahil at some point sa buhay nila, hindi lang siguro isang beses, dalawang beses, marami rin beses silang nakagawa ng mabuti sa kapwa nila. Pero bakit sila nakakulong ngayon? Dahil gumawa sila ng illegal at mali. So kung yung ganyang pangatwiran ng mga taga-KOJC ang ating susundin, edi wala na po tayong magiging prisoner or mga bilanggo. Hindi na po natin kakailanganin ng mga pulis at mga abogado at mga hukuman at hindi na po natin kakailanganin ng mga bilangguan. Dahil sasabihin na lang natin, i-absuelto mo na ako sa ginawa kong kasalanan kasi marami naman akong natulungan or marami akong nagawang mabuti. So yun po yung pulpol na pangatwiran ng mga supporter ni Kibuloy ng mga taga-KOJC. So sa pangyayaring ito, napatunayan po natin na yung sinasabi ni Kibuloy na siya yung appointed son. Kasi kung napakinggan nyo naman po yung mga sinabi niya, kung magsalita po siya, tila ba pakiramdam niya, feeling niya, siya lang po yung entitled sa mga bagi-bagi na may kinalaman sa Biblia. Tila ba siya yung pakiramdam niya na siya yung pinakamalapit sa Panginoon at siya yung parang kanang kamay ng Panginoon. Na yung mga tao, susunod lang na susunod, sasang-ayon lang na sasang-ayon, oo lang at mag-amen lang. Narinig nyo naman, di ba? Na in my opinion, kahit kalokohan na, kahit hindi naman totoo yung sinasabi, napastop daw yung lindol, yung mga nakikinig sa kanya, yung mga supporter niya, amen lang. Na para bang paniwalang-paniwala. So, kaya ako po, sa totoo lang, nagagalit ako at naiirita ako dun sa mga pastor na ginagamit ng religion, ang salita ng Diyos at ang Panginoon para mag-manipulate ng tao. Para goyoin or, alam mo yun, utuin ang mga tao. Ganyan ang ginawa ng mga Espanyol sa mga Indio nung panahon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Ginamit ang religion para apihin ang mga Pilipino. Para manipulahin at takutin ang mga Pilipino para kamkamin ang Pilipinas noong panahon ng pananakop nila.
So kaya po ako nagagalit sa mga ganyang uri ng tao, pastor, na manipulative, no? Yung sila ay gumagarbo ng gumagarbo, nagiging luxurious ang pamumuhay, yumayaman ng yumayaman, pero yung mga miyembro stagnant, ganun pa rin ang buhay. Walang pagbabago, pero sila may sariling jet, nakakapagpagamot sa mga mamahaling hospital, at magagandang mansyon, magagandang sasakyan, nakakapagbakasyon sa iba't ibang bansa. Pero wala naman silang trabaho. Anong trabaho nila? Pastor. Pastor lang sila. Hindi naman nagge-generate ng income yon. Kumikita sila sa donasyon ng kanilang mga miyembro. Kaya po nakakainis yung ganung uri ng mga tao. Napiling ba nila sila lang yung mahal ng Panginoon kaya sila binebless? But in reality, in my opinion, meron kasi silang mga taong namamanipula, nauuto. Napapaniwala sa kanilang mga sinasabi sa pamamagitan ng paggamit nila ng Biblia, ng pangalan ng Panginoon, at pananakot gamit ang impyerno at langit, mga kababayan. Ewan ko ba kung bakit maraming pa rin tao ang nagpapauto. Tama naman po na naniniwala tayo sa Panginoon at sa Biblia, or kung sino man po ang inyong pinaniniwalaan or religion, tama po yan. Pero mali po na nagpapauto na tayo sa mga tao lang din naman na kagaya natin, na ang tawag sa sarili nila ay mga pastor. Mali po na sila po ay ginagamit yung kanilang pagiging pastor or yung mataas na tingin sa kanila ng mga tao para mag-manipulate, magpapaniwala or manguto para safe sila, para secure sila, para mayaman sila. So, dito po natin napatunayan na nung dumating na yung balita patungkol dyan sa extradition request ng Amerika, hindi po totoo ang mga paandar ni Quiboloy na siya ay appointed son of God, na kung tila ba magsalita siya ay siya yung pinakamalapit sa Panginoon na tayo malayo. At tayo ay mapapalapit lamang sa Panginoon sa pamamagitan niya, ni Quiboloy. Ganun po yung aking na-absorb sa kanyang mga pinagsasabi sa mga bidyong pinakinggan natin. Hindi po totoo yun. Yun po yung isang uri ng pang-uuto in my opinion. Hindi ka malapit sa Panginoon, Quiboloy. Kaya dapat hindi mo na ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Dahil kung totoo na ikaw ay malinis na tao, walang ginawang kasalanan sa kapwa mo, at ikaw ay pinakamalapit sa Panginoon, hindi mo dadanasin ang mga dinadanas mo ngayon. Napastop mo yung lindol, pero hindi mo naman napastop yung pag-aresto sa'yo. Tsaka kung magpapastop ka ng lindol, sana pati yung lindol ng ibang bansa pinastop mo dahil maraming namatay doon, maraming nasugatan. Bakit sa Pilipinas lang? Ang lindol naman, kahit hindi mo pa-stop yan, titigil talaga yun eh. Diba, napakalaking kalokohan at kahangalan, yung ganung paandar, paniwalang-paniwala naman yung kanyang mga tagasunod. At kung ano-ano pang sinasabi. No? So, mga kababayan, wag po tayong maging ob-ob. Maging matalino po tayo. May mga tao talaga na minamanipula tayo at inuuto. Kaya nga marami pong nai-scam eh. Naloloko pagdating sa pera kasi uto-uto. Hindi ginagamit ang utak. Lalo pa kapag nag-appeal na sila sa emosyon, yung gagamitin ng pangalan ng Panginoon at paniniwalain ka na dahil emosyon mo na ang tinatarget. Siyempre, mga emosyonal lang tao, lalo na mga Pilipino. Pag emosyon na tinarget, maniniwala na yan. Kasi hindi na ginagamit ang utak. So, yan. Yung extradition request na yan, pag natuloy yan, yan ay patunay na hindi totoo yung sinasabi ni Quiboloy at ng kanyang mga supporter na siya ang appointed son of God. At tila ba kung magsalita sila si Quiboloy ay malapit sa Panginoon, yung po'y isang malaking kalokohan in my opinion. Yun lamang mga kababayan, no? Talaga namang ang Panginoon ay hindi kakampi sa mali. Hindi kayo ililigtas niyan kung kabalbalan ng ginagawa nyo. Kahit pa italagaan nyo yung sarili nyo na pinakamataas, supreme pastor ng kung anumang religion or sektang tinatag nyo, kahit pa kayo yung pinakapinuno ng lahat ng religion sa buong mundo, kapag gumawa ka ng mali, hindi ka kakampihan ng Panginoon at ng batas ng tao. So huwag nyo namang niloloko ang mga tao. Pero may mga tao kasing willing magpaloko at magpauto, kaya may mga pastor na umuusbong na nanguuto at yumayaman. Yung po ang masaklap na realidad ng mundo. Yun lamang mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po i-like yung video natin at makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.